Meron po akong ipaparinig sa inyo, pakinggan po ninyo ito. Alam nyo, kaya ka-interest ako rito. Sa tagal ko na po sa media, alam ko kung paano nagpipresenta sa press conference o malayang tanungan sa pagitan ng personality at government official at ang mga media. Dapat kasi meron kang malalim na statement at basihan kung ano yung press conference mo at ano ang gusto mong iparating sa bayan. Kaysa sa haharap ka sa media, tapos tatanungin mo media kung ano ang issue at kung ano ang dapat mong sabihin. Yan po yung malaking pagkakaiba dito sa ginagawa ni Sara Duterte sa pagharap sa press conference kaysa sa ibang government official. At ang matindi rito, nakikita po at inyo pong pakinggan, sinusubuan siya ng mga nagtatanong sa kanya ng mga parang nililigaw siya at sinasagot niya. So hindi niya talaga alam yung issue at hindi siya updated sa mga ginagawa at nangyayari sa ating bayan. Ito pakinggan po ninyo ha. Kasi yung sinasabi niya wala daw ginagawa ang gobyerno tungkol sa crisis sa Middle East, wala daw ginagawa ang gobyerno tungkol sa pagbibigay ng hustisya, ay mga ganon. Tanong yun eh. Pero kanyang inaayunan na wala siyang sariling paniniwala at record kung ano talaga. Hindi niya kinokorek yung maling mga tanong at subong tanong. Kanya pang inaayunan yung maling tanong or kapahamakan ang dulot ng mga tanong na siya isinusubo. Pakinggan po ninyo ito, ha? Taon na pataas ng pataas si Sara ang presyo ng pagkain, ang basic necessities. Tumataas din yung nagugutom. Wala tayong food security plan. Plano pa siguro nila na sumali sa kaguluhan, pero wala man silang iniisip kung paano food security program. Ma-secure o mapanigurado ang seguridad ng mga Pilipino. So, anong mas maganda? Yan, tatanong siya. Ano ba ang English sa bobo? Sus, kunwari pa kayo wala kayong chat GPT dyan ha? Kunwari pa kayo lahat na wala kayong chat GPT ha? Bulayog. Bulayog sa Binisaya ba na siya? Stupid, no? In English. Unintelligent. Tinuod ka? Ayan. Kanus anak niya gisulti noon na niya gisulti niya. No significant impact yung term niya sa economy ng Philippines, yung Israel-Iran war. Ayan, no? Hindi niya alam eh. Nakikinig lang siya sa tanong. Yan ang pagbabasihan niyang magsalita sa tanong. Pilipinas often para siya pursue the war on drugs. So, ipa-take over lang nila sa ICC, especially those involved former president, the former president. Sorry ha, paklaro lang na ako. Unsa daw ang gibuhat sa justice? Sa daw? Secretary Sulaiman said the Philippine government opted not to pursue the war on drug cases and let the ICC take over, especially those involving the former president. So is he saying as a justice secretary, anong word ng, wait lang, sagutin ko muna. So is he saying as a justice secretary that our courts are not competent to hear cases of crimes that were allegedly done inside Philippine territory? So sinasabi ba niya na yung mga huwes natin ay walang alam compared to sa huwes ng ICC? Anong ibang term ayoko yung stupid kasi masyado siyang, gusto ko yung maganda pakinggan pero bobo, intellectually challenged. Yan, mas ganda yan, no? Yeah, sige. Okay, masasyal! Yan ang gusto natin.
intellectually challenged. Usapang kanto ito eh. Ang move na sasabihin mo na hindi ka na lang as Justice Secretary, na hindi ka na lang mag-iimbestiga o magpurso ng kaso at ibibigay mo na lang yun sa isang foreign jurisdiction. Nakaka-insulto yun as a Filipino, lalong-lalo na sa mga huwes natin, sa judges natin. Nakaka-insulto siya. Intellectually challenged, I see. Sige. Ma'am, previously, diba yung officials in the administration denied na merong cooperation with the Philippines with the Manipis lang yung tanong eh. International Criminal Court. But now, ma'am, according to Secretary Rimulya, yung government yung mabuboto para dalhin yung mga witnesses doon sa start ng trial. So, your reaction, ma'am? Oh, this is an example, again, of scapegoating. Nakita mo, wala silang plano para sa mga tao na nadidelikado yung buhay sa loob ng Middle East. Pero may plano sila para sa mga witnesses kuno ng kaso ng kalaban nila sa politika. So nakikita mo yung ginagawa nila. At parang bang sa kanila intellectually challenged tayong lahat na parang hindi natin naiintindihan kung ano yung totoong nangyayari. Kita nyo, tatlong issue yan eh. Yung una, wala daw hong programa para sa pagkain ng mga Pilipino. Ay from day one nga, food security program ang ginagawa ng Pangulo. Magkaroon ng pagkain sa pagkainan ng lahat ng Pilipino. Yan ay nasa programa. Nung siya ay cabinet secretary pa, sumasang-ayon siya dyan. Yung issue naman tungkol dun sa mali na naman yung tanong. Pinapalabas yung nagtatanong na inuna daw ni Boyeng Rimulya, Secretary ng Justice, bigyan ng proteksyon yung mga Pilipino dun sa kaso sa ICC ni Duterte. Kaysa sa dito dictation yung kaso, ay wala namang kinalaman ng DOJ dun sa trabaho ng mga hukom dito sa Pilipinas. At kaya binibigyan ng proteksyon ng DOJ yung mga testigo kasi nag-file yung ng kaso sa ICC 2017 pa. Kaya obligasyon ng DOJ bigyan ng proteksyon. Kaya nilalagay sa Witness Protection Program yung mga testigo dahil delikado ang buhay nun. So mali yung pananaw ni Sara na sinasabing ba't inuuna pa daw yung international. Ay natural, nauna yung kasong yun eh. Bago pa dito. Tapos itong tungkol sa Middle East. Marami nang pinauwi na OFW. Ilang beses nagpunta roon ang Department of Migrant Workers Secretary at Department of Foreign Affairs mga ambassador. Inaasikaso ang mga Pilipino sa gitna silangan. Sasabihin niya hindi daw inaasikaso. Kabaliktaran eh. Kasi nga sa aking observation, walang official na statement si Sara. Haharap sa press conference, ang kanyang aasahan ay yung tanong ng media. At doon siya magbibigay ng opinion at paliwanag sa question. Ay kung sablay ang tanong, sinubuan ang tanong na mali, sinakyan mo, di sablay talaga. Abogada ka, vice president ka, dapat mataas ang level ng paliwanag at pagsagot sa mga isyo. Pero yung inyong press conference, aking opinion, parang usapang kanto, parang usapang lasing, parang usapang marites lang, hindi pang national. Yun ay aking sariling observation at opinion. Kayo, anong masasabi nyo?